Ang misis ay bumalik sa bahay matapos mag-jogging sa umaga. Ang karaniwang tamad niyang asawa ay lumabas na may amoy ng pawis. Habang tinitingnan ang magulong bahay, hindi pa niya alam na ang lahat ng ito ay isang pekeng sitwasyon na nilikha ng kanyang asawa. Sa araw-araw, siya ay isang tamad na lalaking mahilig magstay sa bahay. Ngunit sa totoo, siya ay isang bihasang ninja mula sa isang angkan ng mga ninja. Tuwing umaga, pagkatapos umalis ng misis, nagsisimula siyang mag-ensayo. Pinapakita niya ang kanyang kahusayan sa paggamit ng shuriken. Sa labas, siya ay isang empleyado ng kumpanya ng mga padala. Ngunit sa oras ng pangangailangan, ang buong kumpanya ay nagiging modernong mga ninja. Tanging ang matalik niyang kaibigan at kasamahan sa trabaho ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang misis ay isang bihasang ninja din. Madalas niyang magamit ang kung fu nang hindi sinasadya habang tumatakbo sa umaga. Isang pagkakamali at nahulog ang tunay na kakayahan. Hindi nila alam ang tunay na pagkatao ng isa't isa. At sa simpleng buhay, lalo silang nagiging malayo sa isa't isa. Hindi rin pabor ang kapwa nilang ninja, ang nakababatang kapatid na babae, sa kanilang kasal. Ikaw, isang bihasang babae, tiyak na hindi magtutugma sa isang ordinaryong tao. At kinabukasan, natanggap ng babae ang bagong misyon. Inutusan siyang patayin ng isang mataas na mambabatas. Habang ang kumpanya ng asawa ay nagsimula ng kumilos. Dahil nakarating ang balita, kaya't ipagtatanggol nila ang mambabatas. Nagkataon na sila'y nasa magkaibang panig ng magkalabang grupo. Pumunta ang babae sa lihim na base para maghanda ng kagamitan. Nagprepara siya para magsimula ng aksyon kinabukasan. Pag-uwi, nakita niya ang kanyang asawa na naglalaro ng video game. Narinig pa niyang pinapaayos siya ng lalaki para magluto ng hapunan. Mas lalo pang sumakit ang ulo niya. Ako, pagod na buong araw, kailangan ko pang alagaan ang malaki mong bata. Ang mas nakakapanginit ng ulo, ay nang matapos niyang lutuin ang pagkain, ay hindi naman kinain ng asawa. Kumain na ako ng curry kanina tanghali, tapos nakita pa niyang ginagamit ang kanyang paboritong libro para patungan ng mesa. Nagkaroon na naman sila ng isang malaking argumento, at napagod na rin ang lalaki sa ganitong buhay. Naalala niya ang mga masasayang oras nilang dalawa. Ang kanilang matamis na pagmamahalan, hindi niya alam kung kailan sila umabot sa ganitong punto. At sinabi nga ng misis noon, na ito ang mga libro na itinaguyod niya mula pagkabata. Nagdesisyon siyang subukan ayusin ang kanilang relasyon. Paus-puso siyang humingi ng tawad sa kanyang misis. At inalok na pumunta sila sa restaurant kung saan sila unang nag-date ng alas 7 ng gabi. Nakita ng misis na tapat ang mukha ng lalaki kaya siya ay pumayag. Pagkatapos ng hapon, nagsimula ang misis sa kanyang misyon. Gamit ang drone, matagumpay siyang nakapasok sa bahay ng mambabatas. Ngunit na-detect ng matalim na pandinig ng lalaki ang tunog ng drone. Habang hindi nito inaasahan, pinaikot ng lalaki ang shuriken. Ang biglaang pagkasira ng drone ay nagbigay ng kalituhan sa babae. Hindi niya alam na ang asawa pala niya ang may gawa nito. At nang makita ang oras, malapit na ang oras ng kanilang date. Agad niyang inayos ang sarili at tumulak na para sa date. Ngunit ang mambabatas ay nagkaroon ng pagdududa dahil sa drone. At inutusan ng lahat na magbantay buong magdamag. Ngayon, delikado na. Kahit na nagmamadali, wala siyang magawa. At ang babae ay naiwan na lamang ng pagkabigo. Nang gabing iyon, iniwan niya ang kasunduan sa diborsyo at umalis. Ilang araw na hindi nagbalik ng mensahe ang misis. Ngunit nang mag-alala ang lalaki, may mga kalaban nang pumasok sa mansyon. At ang mga kasamahan niya ay hindi rin matutulungan siya. Sa pagsunod, ginamit ng lalaki ang kanyang paboritong shuriken. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay madali niyang naiiwasan. Habang tinitingnan ang tumatakbong kalaban, medyo naguguluhan si Wulang. Ngunit paano niya malalaman na ang bihasang kalaban kanina ay ang misis niyang si Yingying na kasal niya ng 2 taon at kalahati. Nang makabalik sila sa bahay, napansin nila na ang mambabatas ay pumanaw na. At mas lalo pa siyang bumagsak nang makita niya. Pag-uwi niya sa bahay, na natagpuan niya ang kasunduan sa diborsyo sa mesa. Napagtanto niyang ang misis ay matagal nang pagod sa pagiging malamig na si Wulang. Kaya lumipat siya at nanirahan sa bahay ng nakababatang kapatid na babae. At ang nakababatang kapatid na babae, na isang ninja rin, ay nagbigay ng suhestyon. Kung ipagtapat mo kay Wulang ang iyong pagiging ninja, hindi ba't malulutas ang mga problema ninyo? Ngunit tinanggihan siya ni Yingying. At ikinwento ang nangyaring pananambang kagabi. Sa totoo, hindi ang pananambang ang layunin ng kanyang misyon kagabi. Ang layunin niya ay hanapin ang ebidensya ng paggamit ng droga ng mambabatas.
Ngunit matapos niyang ma-neutralize ang kalaban gamit ang isang sedative gun. At matagal na niyang kuha ang ebidensya sa kanyang misyon. Ngunit bigla niyang natuklasan na ang mambabatas ay pumanaw na. Ang mas ikinagulat pa niya, bilang isang bihasang gumagamit ng kung fu, ay isang shuriken ng isang lalaki ang tumama sa kanya. Sa panahon ngayon, may gumagamit pa ng shuriken. Mukhang ang iga ay napag-iwanan na. At habang ang mambabatas ay napag-alaman na may lason sa katawan. At dahil siya ay isang bihasang ninja na kayang iwasan ang shuriken ni Wulang. Tiyak na ang taong ito ay isang kalabang ninja mula sa iga. Si Wulang ay agad na itinalaga upang imbestigahan ang insidente. Pagsusugal ng dangal ng angkan ng iga. Sige, susundin ko. Ngunit hindi niya alam na ang bihasang kalaban kagabi ay ang misis niyang palaging naiisip. Tinitingnan niya ang mga mensaheng hindi pa nababasa. Nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang tamad na ugali. Agad siyang nagsimulang mag-ayos ng mga damit, maghugas ng inidoro, maglinis ng kwarto, at ipinadala pa ang mga litrato ng kanyang paglilinis sa misis niya. Ngunit si Ying Ying ay hindi man lang tumingin. Dati, nagdesisyon siyang umuwi ng maaga para maglinis. Ngunit sinabi ng kaibigan niyang may surprise sa bar ngayong gabi. Sabi nila, may importanteng bisita na darating. Hindi inaasahan ng lahat na ang Master Sister ay makikialam. 125 na mensahe. Diretsong binuksan ni Feng ang higit sa 100 mensahe ni Wulang. Huwag mong basta-basta buksan yan. Naging read na. Si Ying Ying ay parang tumututol sa labas. Ngunit habang tinitingnan ang mga mensahe ng pag-aalala at mga selfie, hindi niya maiwasang maantig. At habang ito ay nangyayari, inaalok ng mga kapwa ninja na pumunta sa ninja bar. Ngunit hindi nila alam na si Wulang ay naroroon din. Habang tinitingnan ang mga mensahe niya na naging read, si Wulang ay lubos na natuwa. Masaya niyang ipinadala ang isa pang mensahe. Sa wakas, nakita mo rin ang mga mensahe ko. Hindi na siya nakatiis. Nagdesisyon siyang umuwi para yakapin ang asawa ng may pagmamahal. Agad siyang umalis sa bar. At ang sinabi ng kasamahan niyang bisita ay ang anak ng pamilya Iga. At siya rin ang childhood friend ni Wulang. Nang marinig niyang iniwan siya ng misis at humiling ng diborsyo, siya'y nalungkot din. Nang ihatid si Wulang sa harap ng bahay, hindi na niya kayang pigilin ang pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Habang masayang bumalik si Ying Ying sa bahay, nang makita niyang magulo pa rin ang bahay, nakita niya ang mga librong inayos ni Wulang. Nais sana niyang patawarin siya. Ngunit narinig niya ang ingay mula sa labas ng bintana. Hinayla niya ang kurtina at narinig ang pagpapahayag ng pagmamahal kay Wulang. Ang puso niya ay nagdilim. Habang tinitingnan ang mga ilaw sa bahay, inis na inis si Wulang, akala niya bumalik na ang misis. Ngunit dahil sa nangyaring eksena, nagkaroon na naman sila ng isang matinding argumento. At muli silang naghiwalay ng hindi maganda. Kinabukasan, ang babae ay muling nakatanggap ng misyon mula sa isang pekeng kainan. Siya ay ipinadala upang pigilan ang isang pagsabog sa kaganapan ng talumpati ng mambabatas. Ngunit hindi niya alam na ang pag-atake na ito ay isang pain mula sa Iga. Ito ay upang hilahin ang mga ninja ng Iga sa kanilang bitag. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Sa isang tagpo, nalaman na nila na sila ay parehas ninja. Habang kumakain ay nagpapakiramdaman sila, alam nila na anumang oras ay sisiklab ang gulo sa pagitan nila, parehas silang hindi makatulog, kinaumagahan ay naganap na ang laban nila, walang gustong magpatalo, ngunit habang naglalaban ay tumunog ang doorbell, dahil dumating na pala ang parcel ni Mrs. na Crab. Dahil sa pag-aalangan, huminto sila at nagpasalamat sa delivery rider, kung saan nagsabi ito, ang sweet naman ng mag-asawa. Pero sumagot sila, hindi naman. Tigil, sabi ni Mrs. masisira ang mga alimango. Nang ma-realize, sabi nila, ay oo nga. Para maiwasan ang mga pag-atake, sabay nilang binuhat ang kahon at matapos itong mailagay, nagpatuloy ang labanan na may pagkairita. Ngunit mula umaga hanggang hapon, walang nakapagangat ng kamay, 300 rounds ang lumipas, walang nanalo. Nang papalapit na ang takip silim, pareho na silang pagod na pagod. Ang matinding pisikal na labanan ay naging mainit na pagtatalo. Isa pang 300 rounds ang naganap. Uminom ng tubig ang pagod na mag-asawa para makarecover. Kahit na minsan ay nag-isip ng diborsyo dahil hindi pagkakaunawaan, ngayon ay napagtagumpayan na nila ang pagkiling at nagpasyang muling magsama. Pagkatapos ng matinding away ay matinding bimbangan naman. At dyan nagtatapos ang video mga idol.